sa ikawalong palapag ng isa sa mga gusali ng condominium complex na ito sa Tondo, Maynila. Natagpo ang duguan at walang suot habang nakahandusay ang isang lalaking condo unit owner. Inabutan pa siyang buhay pasado alas 9 kagabi ayon sa isa sa mga gwardya, pero idineklara ng dead on arrival sa ospital. Hinala ng Manila Police. Pinalo ng matigas na bagay sa ulo ang biktima. Medyo matagal kasi, mga 30 minutes. Malakas kasi yung tulo ng dugo sa ulo niya. Duguan din ang matagpuan sa ground floor ng kondo ang isa pang lalaking wala ng pang-itaas na damit. Itinuring siyang suspect ng Manila Police District sa nangyari sa unit owner sa 8th floor. Sa pagsisiyasat ng pulisya, lumabas na narinig ng mga kapitbahay na humingi ng saklolo ang 39 anyos na biktima. May nakita rin silang lalaki sa loob ng unit. Humingi ng tulong itong ating biktima. Kaya nga lumabas itong mga testigo natin at paglabas nila dun sa nakita nila sa hallway na itong ating biktima ay duguan na at nakahubad. Matapos magsumbong sa mga gwardya, nagulat ang mga kapitbahay nang makitang pinagkakaguluhan ang isa pang duguang lalaki. Ito rin kasi ang nakita nila sa unit ng nakahandusay sa 8th floor. Nagulat sila pagbaba nila, may nakita sila rin doon na kaguluhan at nakita nila same person, yung nakita nila sa 8th floor ay nandun sa baba at sinabing tumalon ito. Patuloy ang investigasyon sa kung paano napunta sa ground floor ang 27 anyos na lalaking itinuturing na suspect. Ang malinaw sa ngayon ay nanghiram ng martilyo ang suspect na lalaki bago ang insidente. Nanghiram siya ng martilyo dito sa kanyang hipag. At yung martilyo meron tayo na recover na martilyo dito mismo sa crime scene. At proseso na yon ng ating taga-forensic unit. At isa sa mga ebidensya natin yon. Crime of passion ang isa sa mga sinisilip na anggulo. Ganun pa man, kumakalap pa rin tayo ng iba pa nating mga ebidensya. Isa lang yon sa tinitignan nating anggulo. Na meron silang relasyon itong ating biktima at itong suspect natin. Nabatid na nakatira rin sa condominium complex ang suspect pero magkaiba sila ng gusali ng biktima. Nasa punerarya na ang bangkay ng biktima at ng itinuturing na suspect na isa sa ilalim sa otopsiya. Tumanggi magbigay ng pahayag ang kaanak ng lalaking natagpuan sa ground floor, gayon din ang pamunuan ng kondo. Ngunit patuloy nila ang kanilang koordinasyon sa investigasyon ng Manila Police.